Ang nga ilang nga makati ay kumikislap na parang mga ninakaw na alitap-tap sa malawak na bintanang salamin, ngunit sa loob ng opisinang iyon, sa ika-40 palapag, ang tanging naririnig ay ang makahalong tunog ng pananabik at pag-alala. Mabigat ang hininga ni Isabela, ang bawat pahinga ay isang maliit na paksuko sa init na bumabalo sa kanyang buong katawan, ang kanyang nga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa mamahaling kahoy ng mesa ni Ricardo. Ang kanyang palda ay nakaangat, at ang lamig ng gabi mula sa salamin ay dumadampi sa kanyang hubat na balat, isang paalala ng kahubaran ng kanyang kaluluwa sa sandaling iyon. Ricardo, huwag. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sigurado kung ito ba ay patutol o lalo pang pag-anyaya. Baka may makarinig sa atin. Ang kanyang salita ay nalunok sa isang halik na hindi na natatanong ng pahintulo, puno ng gutom at paari na napatigil sa anumang natitirang patanggi sa kanyang isipan. Ang kanyang kamay ay marahas ngunit maingat na humahaplos sa kanyang hita, pataas, patungo sa pinakatatagong bahagi ng kanyang pagkababay. Ang sagot ni Ricardo ay isang ungol, malalim at nanggagaling sa kanyang dibdib, ang boses ng isang lalaking matagal nang nauhaw. Shh! Belle! Aniya, ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa kanyang lik, nagpapadala ng kuryente sa bawat himaymay ng kanyang laman. Walang sinuman dito, akin ka lang ngayong gabi. Pagkatapos ang ilang sandali na alap na pananasa, isang katahimikan ang bumalo sa silid, na binasa lamang ng mabilis na paktibo ang kanilang nga puso. Mabilis na inayos ni Isabela ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ibinababa ang kanyang palda at inaayos ang butones ng kanyang blusa na tila ba sa paggawa nun ay may babalik niya ang lahat sa dati. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng may magulong buhok at namumulang nga labi. Ang kanyang nga mata ay naglalaman ng bagong uri ng kalungkutan, isang halo ng sarap at kasalanan. Sa likod niya, nakatayo si Ricardo Sandoval, ang kanyang 52 taong gulang na boss, isang makapangyarihang CEO na ang bawat galaw ay sinusubaybayan ng mundo ng korporasyon. Inayos niya ang kanyang kurbata, ang kanyang muka ay kalmado na muli, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatitik sa dalaga, isang tingin na puno ang komplikadong emosyon. Si Isabela, o Belle para sa kanya, ang kanyang magandang sekretarya na wala pang 3 buwan sa kumpanya, ang siyang nadala ng mapanganib na apoy sa kanyang maayos at kontroladong buhay, isang apoy na sa gabing iyon ay tuluyan na nilang pinaglaruan at hinayaang sumiklap. 3 buwan bago ang gabing iyon ng maninakaw na halik at naalap na pagsisisi, ang unang araw ni Isabela Reyes sa Sandoval Corp. Ay nagsimula sa sina ng araw at isang pusong puno ng paasa. Hindi siya pumasok na may dalang intensyon na manukso, walang anumang bahid ng pananasa sa kanyang nga plano. Tanging ang pangarap lamang na makaahon sa hirap at magkaroon ng pangalan para sa kanyang sarili sa malaking siyudad. Ang suot niya ay isang simpleng kulay krema na bestida na binili niya mula sa isang department store, ang pinakamahal na damit na pag-ari niya, ngunit sa kanyang katawan, ito ay namistulang isang mamahaling kaswatan. Yakap nito ang kanyang balingkinitang bewang bago marahang bumaksa sa kanyang matuhod, sapat na disente para sa isang korporasyon ngunit hindi may tatago ang perpektong kurba ng kanyang nga balakang at ang pahiwatig ng kanyang bilugang dibdib. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa isang mayos na ponytail, na lalong nabibigay diin sa kanyang lik na parang sa isang sisna at sa kanyang mukha na may natural na ganda, walang bahid ng makapal na kolorite maliban sa manipis na lip gloss sa kanyang mga labi. Papasok niya sa lobby na gawa sa marmol at salamin, naramdaman niya ang pagkamangha at kaunting takot. Ang lahat ay napakalamig, napakatahimik, at napakamahal. Ang nga babaeng empleyado ay nakasuot ng nga damit na halatang katumbas ng ang kanyang 1 taong sahot, ang kanilang nga tingin ay matatalas at mapanuri. Ngunit si Isabela, sa kabilaang kaba, ay naglakat ng may tiwala, ang kanyang nga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang kanyang huling panayam ay mismong kay Ricardo Sandoval. Naalala pa niya ang pakiramdam na iyon? Ang pagpasok sa napakalaking opisina sa ika-40 palapag. Ang lalaki sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogani ay hindi ang inaasahan niya. Mayroon siyang nga guhit ng edad sa gilid ng kanyang nga mata at ilang hibla ng kulay abo sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at isang uri ng karisma na hindi matututunan sa malibro. Ang kanyang tingin ay matalim, tila ba kaya nitong basahin ang bawat lihim na itinatago mo.
Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang nga kakayahan sa pagtatype o sa kanyang kaalaman sa software, ang nga iyon ay nasuri na ngang human resources. Sa halip, tinanong niya, "Binibining Reyes, ano ang pinakamalaking ambisyon mo sa buhay?" Natigilan si Isabela. Tinitigan niya ang lalaki, at sa isang iglap, nagpasya siyang maging tapat. "Gino," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Ang ambisyon ko po ay dumating sa punto na hindi ko na kailangang tingnan ang presyo ng isang bagay bago ko ito bilhin para sa aking pamilya." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Richardo. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Doon, sa sandaling iyon, nakuha niya ang trabaho. Mula sa kanyang opisina, sa likod ng isang pada na salamin, pinanot ni Ricardo si Isabela habang inihahatid ito sa kanyang magiging mesa, sa labas lamang ng kanyang teritoryo. Pinanot niya kung paano ito magalang nang ngumiti sa matandang babae mula sa HR, kung paano nito marahang inilapak ang kanyang simpleng bag sa mesa, at kung paano ito umupo ng tuwid, handa ng magtrabaho. Isang bagay sa kanya ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Hindi lang ang kanyang kagandahan, nahalata naman sa kahit sinong lalaki. Maraming magagandang babae sa siyudad. Ngunit kay Isabela, mayroong isang bagay na naiba. Isang aura ng kawalang muwang na nababalutan ng matinding determinasyon. Para siyang isang sariwang bulaklak sa gitna ng isang hardin na gawa sa bakal at salamin. Napabuntong hininga si Richardo at tumingin sa kanyang komputer. Isang email mula sa kanyang asawang si Sofia ang bumungat sa kanya, isang paalala tungkol sa isang charity ball na kailangan nilang daluhan. Napagod na siya sa mga ganitong bagay, sa mga peking ngiti at mga walang katuturang pag-usap. 25 taon na silang kasal, at habang mayroon pa ring pagalang, ang init at pagnanasa ay matagal nang naging abo. Ang kanilang buhay ay naging isang negosyo, isang pagsasama para sa publiko. Tumingin siyang muli sa labas, kay Isabela. Nakita niya itong nakikinig ng mabuti habang tinuturuan ng kanyang katrabaho. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang interes niya ay purong profesional. Ang batang ito ay may potensyal. Matalino siya at may determinasyon. Isang mahalagang aset sa kumpanya. Ngunit sa ilalim nga makawirang dahilan na iyon, isang bagay na mas primitibo ang nasimulang gumalaw sa kanyang kaloban, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Para kay Isabela, si Ricardo Sandoval ay isang Diyos sa kanyang mundo. Ang bawat utos niya ay batas. Ang bawat pag-apruba niya ay isang tagumpay. Sa maunang linggo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho. Siya ang unang dumarating at madalas na huling umuwi. Inaral niya ang lahat ng gusto ni Richardo, mula sa kung paano niya gusto ang kanyang couple hanggang sa kung paano niya gustong ayusin ang kanyang schedule. Natutunan niyang basahin ang kanyang kaloban sa pamamagitan lamang ng tono ang kanyang boses o sa paraan ng pagkunot ng kanyang nu. Humanga siya sa talas ng kanyang isip, sa kanyang kakayahang magdesisyon sa ilalim ng matinding pressure, at sa paggalang na ibinibigay sa kanya ng lahat. Sa gabi, bago matulog sa kanyang maliit na inupahang kwarto, nagte-text siya sa kanyang nobyo na si Marco sa probinsya. "Nakakapagod pero masaya," sabi niya sa isang mensahe. "Ang boss ko, napakagaling niya. Marami akong natututunan." Ang maasalitang iyon ay puro at totoo. Para sa kanya, si Richardo ay isang mentor, isang modelo na tinitinggalan niya. Ang agwat sa kanilang edad at estado sa buhay ay napakalaki, kaya hindi sumagi sa kanyang isipan ang anumang romantikong ideya. Siya ay si Ginong Sandoval, ang kanyang boss. Siya ay si Isabela Reyes, ang kanyang masipa na sekretarya. Ang mali niya ay malinaw. Ngunit ang mali niya, gaano man kalinaw ang pagkaguhit, ay maaring mabura. At ang pagbura ay nasimula sa mga maliliit na bagay. Isang araw, nakaroon ng biglaang problema sa iskedyo ng mga flight ni Ricardo para sa isang mahalagang business trip. Ang dating sekretarya ay nakamali ng booking. Sa halip na mapanik, si Isabela ay kumilos ng mabilis at mahinahon. Sa loob ng isang oras, naayos niya ang lahat, nakahanap ng bagong flight, at na-update ang buong itinerary. Pumasok siya sa opisina ni Ricardo, inilata ang nga bagong dokumento sa kanyang mesa. "Mayos na po ang lahat, sir," sabi niya nang may profesional na ngiti. Tumingin si Ricardo mula sa mga papel patungo sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya siya hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang babay. Nakita niya ang bahagyang pamamawis sa kanyang nu, ang kislap ng tagumpay sa kanyang nga mata. Magaling,
Binibining Reyes, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Salamat. Ang simpleng salitang salamat ay nabigay ang kakaibang init sa dibdib ni Isabela. Naramdaman niya ang pakilala, ang pagpapahalaga. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang nga mata. At ang ngiting iyon, ang dalisay at maningning na ngiting iyon, ang siyang unang bumasa sa pader na itinayo ni Richardo sa paligid ng kanyang puso. Hindi pa niya alam noon, ngunit sa patingin niya sa ngiting iyon, nasimula na siyang mangarap na angkinin ito, na maging dahilan nito, hindi lang sa opisina, kundi pati na rin sa malugar na hindi dapat. Sa mga oras na bawal, sa paraang magiging simula ng kanilang katapusan. Ang pahanga ay isang ligtas na damdamin, isang emosyon na maring ilagay sa isang kahon, markahan bilang propesyonal, at itago sa isang mayos na estante ng isipan. Sa loob ng maraming linggo, iyon ang ginawa ni Ricardo at Isabela. Siya ay humanga sa kanyang kasipagan at talino, at siya naman ay humanga sa kanyang kapangyarihan at tagumpay. Nabuhay sila sa ligtas na mundong iyon, pinaghihiwalay ang isang malawak na mesa at ang hindi nakasulat na maalituntunin ang isang opisina. Ngunit ang pagnanasa, hindi tulad ng pahanga, ay hindi isang bagay na maaring ikahon. Ito ay isang binhi, isang maliit at tila walang kuwentang butil na kapag napunta sa tamang lupa, sa tamang panahon, ay uusbong at sisirain ang anumang estanteng pinaglalagan nito. At ang binhing iyon ay itinanim sa isang gabing tahimik, kung kailan ang buong gusaling Sandoval Corp ay natutulo na, maliban sa 2 kaluluwa sa ika-40 palapa. Isang mahalagang proposal para sa isang dayuhang mamumuhunan ang kailangan nilang tapusin. Ang deadline ay kinabukasan ng umaga, at ang kabiguan ay hindi isang pagpipilian. Ang buong team ay nagtrabaho buong araw. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isa-isa na silang nagpaalam. Hanggang sa sina Richardo at Isabela na lamang ang natira. Napapaligiran ng manakalat na papel at mga tasang walang laman. Ang karaniwang ingay ang opisina ang tunog nga keyboard, ang pairing nga telepono, ang mahinang usapan ay napalitan ang isang matinding katahimikan. Sa katahimikang iyon, ang bawat maliit na tunog ay lumalakas, ang paikot ng aircon, ang paglipat ng pahina, ang pahinga ang isa-isa. Hinubat ni Richardo ang kanyang mamahaling Amerikana, inilagay sa likod ng kanyang upuan, at niluwagan ang kanyang kurbata. Sa simpleng aksyon na iyon, tila nabawasan ang kanyang pagiging CEO at mas lumabas ang kanyang pagiging isang lalaking pagod at nasa ilalim ng pressure. Nakita ito ni Isabela, at naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Siya man ay nakaramdam ng kaunting kaluwagan, hinubat ang kanyang itim na blazer at maingat na isinabit. Ang natira sa kanya ay isang manipis na puting blusa na bahagyang bumabakat sa hugis ng kanyang nga balikat at braso. "Gusto mo ba ang kape, Bella?" Tanong ni Richardo, ang paggamit niya ng kanyang palayaw ay tila mas intimo sa katahimikan ng gabi. "Ako na ang magtitimpla." Nagulat si Isabela. Ang makapangyarihang si Ricardo Sandoval, na may taong handang gawin ang lahat para sa kanya, ay naalok na ipagtimpla siya ang kape. "Naku, sir, huwag na po. Ako na lang po," mabilis niyang sagot. Ngunit umiling si Richardo at ngumiti. "Hayaan mo na ako. Baka ito lang ang magawa kong tama ngayong gabi." Pumunta siya sa maliit na pantry sa loob ng kanyang opisina. Pinanut siya ni Isabela, ang paraan ng kanyang paggalaw, ang pagiging pamilya niya sa coffee machine. Mayroong isang bagay na halos domestiko sa eksena, isang bagay na mapanganib na comfortable. Bumalik siya dala ang 2 tasa. Inabot niya ang isa sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang kanilang daliri ay nakdikit ng mas matagal kaysa sa nararapat. Isang segundo lamang, ngunit sapat na iyon upang mapadala ng kuryente sa braso ni Isabela. Mabilis niyang kinuha ang tasa, na iingat na hindi matapon ang mainit na likido. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho, nakaupo ng makatabi sa malaking conference table kung saan nakalata ang mga plano at numero. Ang kanilang mga balikat ay halos makadikit. Naamoy ni Ricardo ang banayat na amoy ng shampoo mula sa buhok ni Isabela, isang amoy ng mansanas at bulaklak na tila isang hiningangang sariwang hangin sa loob ng kwartong amoy papel at kapa. Pinilit niyang ituon ang kanyang isipan sa trabaho, sa mga porsyento at mga projection. Ngunit ang kanyang nga pandama ay tila may sariling isip. Bawat galaw ni Isabela ay kanyang napapansin.
Ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang ibabang labi kapak siya'y naisip ng malalim. Ang pakurba nga niyang nga pili mata kapak siya'y nakayuko sa mga dokumento. Ang anino na nabubuo sa guhit ng kanyang lik. Ang nga detalyeng ito, na hindi niya kailanman pinansin sa sikat ng araw, ay naging napakalinaw sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng gabi. At pagkatapos, nangyari ito, may isang mahalagang dokumento na kailangan nila, nakatago sa ilalim ng isang tumpok nga papel sa gitna ng mesa. Sabay silang umabot para dito. Ang kanyang malaki at may edad na kamay, na may gintong singsing sa kasal, at ang kanyang payat at kabataang kamay, na may maputlang kulay na nail polish. Naabot sila sa parehong punto, sa parehong eksaktong sandali. Ang kanyang kamay ay napunta sa ilalim ng kanya. Naramdaman niya ang init at lembot ng kanyang balat, isang pakiramdam na buhay. Para kay Isabela, ito ay isang biglaang pagyane. Isang init na mabilis na gumapang mula sa kanyang kamay, pataas sa kanyang braso, at kumala sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. "Papasensya na po, sir," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nautal. Yumuko siya, itinatago ang pamumula ng kanyang nga pisngi, at nakunwaring may hinahanap sa ibang nga papel. Ngunit si Ricardo ay hindi gumalaw. Nanatili ang kanyang kamay sa ere ng ilang segundo, sa lugar kung saan naroon ang kamay ni Isabela. Tinitigan niya ang dalaga. Hindi ang kanyang masipa na sekretarya, kundi ang babae na napapabilis ang tibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang paalala sa kanyang nga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang nga labi. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ang pada na naghihiwalay sa kanila ay gumuho sa kanyang isipan. Ang binhi ang pagnanasa, na natutulok lamang, ay biglang nagising at nagsimulang mag-ugat. Ang proposyonal na pahanga ay naging isang personal na pagkagusto. Ang pagkagusto ay naging isang mapanganib na atraksyon. At ang atraksyon ay nagsimulang maging isang gutom, isang matinding pagnanais na hindi na niya alam kung paano kokontrolin. Pinilit niyang ibalik ang kanyang proposyonal na maskara. Kinuha niya ang dokumento. "Okay lang, Belle," sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay mas malalim, mas magaspang. Tinapos nila ang proposal sa isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang mabigat at puno ng salitang hindi masabi. Bawat pakdikit ng kanilang mga siko, bawat paktama ng kanilang mga mata, ay may bagong kahulugan. Nang matapos ang lahat, pasado 2:00 ng umaga. Inayos ni Isabela ang kanyang magamit, sabi ng makataka sa siksik na hangin ng opisina. "Magpatawa ako ng taksi para sa iyo," alok ni Ricardo. "Ihahatid ka sa mismong pinto mo." "Huwag na po, sir. Kaya ko na po." "Salamat po," sagot ni Isabela, umiwas sa kanyang tingin. Gusto niyang mapaisa, gusto niyang maintindihan ang kakaibang nararamdaman niya. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang nga hakbang ay tila mas mabigat kaysa kanina. Mula sa kanyang bintanang salamin, pinano siya ni Ricardo habang naglalakad sa walang laman na pasilyo patungo sa elevator. Pinano niya ang pag-indayo ng kanyang nga balakang, ang kanyang tuwid na likod. Nang mawala na siya sa kanyang paningin, nanatili siyang nakatayo doon. Ang buong siyudad ay nasa kanyang paanan, isang kaharian ng ilaw at kapangyarihan. Ngunit sa gabing iyon, ang tanging bagay na mahalaga, ang tanging bagay na toto, ay ang multo ng isang dampi. Ang alaala ng init ng balat ng isang batang babae na hindi dapat niya naisip sa paraang nasisimula na niyang isipin ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinitigan ito, at marahang isinara, na parabang sinusubukang ikulong ang pakiramdam na iyon. Ang binhi na alam niyang sa magasusunod na araw, ay lalago at magiging isang bagay na maganda, mapanganib, at tiyak na makakasira. Ang hangin sa labas ng Maynila ay may ibang pakiramdam, mas magaan, mas malinis, at puno nga posibilidad na hindi nasusukat ng nga stock market o nga corporate ladder. Ito ang naramdaman ni Isabela nang lumapa ang kanilang eroplano sa Cebu. Ito ang kanyang unang business trip, ang kanyang unang pagkakataon na makasakay sa eroplano, at ang kanyang unang pagkakataon na makasama si Ricardo Sandoval sa labas ng formal na kapaligiran ng opisina. Ang conference ay gaganapin sa isang marangyang resort hotel sa Mactan, kung saan ang bawat bintana ay isang buhay na larawan ng asul na dagat at puting buhangin. Ang kanilang masilid ay makatabi, parehong may balkonahe na nakaharap sa karagatan.
Para kay Isabela, na lumaki sa isang maliit na bahay sa probensya, ang lugar na iyon ay isang paraiso, isang mundo na dati ay sa mapelikula niya lamang nakikita. Sa unang 2 araw, sila ay naging isang perpektong team. Sa conference hall, si Ricardo ang general, nagbibigay ng matatalinong estratehiya at nakikipausap sa mabigating pangalan sa industriya. Si Isabela naman ang kanyang pinakakatiwalaang tenyente, laging nasa kanyang tabi, handa sa anumang datos, dokumento, o iskedul na kailangan niya. Ang kanyang kahusayan ay napansin ng lahat. "You have a very sharp and beautiful assistant, Rick," sabi ngang isang matandang negosyanteng Espanyol kay Ricardo habang nakakape. Ngumiti lamang si Ricardo, ngunit sa loob niya, mayroong isang bagay na umusbong isang uri ng pagmamalaki na hindi lamang propesyonal. Isang paaari. Sa ikatlong gabi, pagkatapos ang isang matagumpay na presentasyon, ang tensyon ng trabaho ay humupa na. Habang papalubo ang araw, naalo ito ang isang palabas ang kulay kahel at lila sa kalangitan. "Bel," sabi ni Ricardo, nakatayo sa balkonahe ng kanyang silid, "samahan mo akong mahapunan. Let's celebrate, you did a great job." Ang paanyaya ay kaswal, ngunit mayroon itong bigat. Ito ay hindi na utos ng isang boss. Ito ay isang pakiusap mula sa isang lalaki. Pumaya si Isabela. Paano siya tatanggi? Sinabi niya sa sarili na ito ay bahagi pa rin ng trabaho. Naswat siya ng pinakamaganda niyang dala na damit, isang simpleng itim na bestida, at sinalubong siya sa lobby. Dinala siya ni Ricardo sa isang kilalang restaurant sa tabi ng dagat. Ang mesa ay nasa labas, sa ilalim nga kumukutitap na ilaw na nakasabit sa mapuno ngang niyo. Ang hangin ay may dalang amoy nga alat at mabulaklak. Ang tunog nga alon ang kanilang musika. Nasimula ang kanilang usapan sa trabaho, sa mga tagumpay ng araw na iyon. Pinuri ni Ricardo ang kanyang dedikasyon, ang kanyang mabilis na pag-isip. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na pakiramdam gasiyahan. Ang bawat papuri mula sa kanya ay tila mas mahalaga kaysa sahot na kanyang tinatanggap. Pagkatapos ang isang baso ng alak, ang usapan ay dahan-dahang lumihis. "Ano ang ginagawa mo sa maaraw na wala kang paso, Bel?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang nga mata ay seryoso sa ilalim ng malambot na ilaw. Sa unang pagkakataon, nasimulang makuwento si Isabela tungkol sa kanyang sarili. Ikinuwento niya ang kanyang pamilya sa Laguna, ang kanyang 2 nakababatang kapatid na pinapaaral niya. Ikinuwento niya ang kanyang mapangarap isang maliit na bahay para sa kanyang magulang, isang kinabukasan kung saan hindi na nila kailangang mag-alala sa pra. Nabanggit niya si Marco, ang kanyang nobyo, sa isang paraan na tila ba ito ay bahagi ng isang mundong matagal na niyang iniwan. Isang simpleng buhay, isang simpleng pag-ibig. Habang siya ay nagsasalita, si Ricardo ay nakikinig lamang. Hindi siya sumasabat. Tinititigan niya si Isabela na para bang siya ang pinaka-interesanteng tao sa mundo. Nang matapos si Isabela, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Alam mo," sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay mas malalim, mas malungkot. Tumingin siya sa madilim na dagat. "Si Sofia, ang asawa ko, at ako, nagtayo kami ng isang imperyo. Nagsimula kami sa wala. Ngayon, halos lahat ay kaya na naming bilhin. Pero sa tingin ko, sa isang punto nga aming paglalakbay, nakalimutan naming magtayo ng isang tahanan." Natigilan si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin. "Mayroon kaming malaking bahay, pero madalas, ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong ngayapa. Partner kami sa negosyo, sa mga social events, pero hindi ko na matandaan kung kailan kami huling naging maasawa lang." Ang kanyang nga salita ay hindi naghahanap ng awa. Ito ay isang simpleng pagsasabingan katotohanan, isang pagbubukas ng isang sugat na matagal na niyang itinatago. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan at iginagalang ng lahat ay nawala. Ang nakita ni Isabela ay isang malungkot na lalaki na nakakulong sa isang gintong hawla. Dahil sa isang biglang bakso ng damdamin, inabot ni Isabela ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa braso ni Ricardo. "I'm sorry," bulong niya. Ang simpleng dampi na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang halik. Ito ay isang koneksyon ng 2 kaluluwa. Tumingin si Ricardo sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang braso, pagkatapos ay sa kanyang mata. At doon, sa ilalim ng gabituin ng tibu, ang isang hindi nakikitang linya ay tuluyan ng nalampasan.
Hindi na sila boss at sekretarya. Sila ay naging si Ricardo at si Belle, 2 taong nakakaintindihan ng walang salita. Kinabukasan, sinabi ni Ricardo na mayroon silang isang importanteng hapunan kasama ang mga dayuhang mamumuhunan. Kailangan mong magsuot ng isang bagay na mas angkop, sabi niya. Dinala niya si Isabela sa isang mamahaling butik sa loob ng hotel. Ito ay puno nga damit na naniningning. Pumili ka, sabi niya. Ngunit hindi niya ito hinayaang pumili. Siya ang pumili para sa kanya. Isang bestida na kulay hating gabi, gawas sa seda na dumadaloy na parang tubig. Ito ay simple ngunit elegante. Ang neckline nito ay mas mababa kaysa sa anumang damit na isinuot niya, at ang likod nito ay halos hubad hanggang sa kanyang bewang. Isuot mo ito. Sabi niya, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang personal na hiling. Nang isuot ito ni Isabela sa fitting room at tumingin sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya. Isang babaeng sopistikada, sensual, at maganda sa paraang hindi niya kailanman inakala. Nakita niya ang price tag at halos himatayin siya. Ang halaga nito ay katumbas ng kanyang 3 buwang sahod. Ang pag-atubili ay lumitaw sa kanyang mukha. It's for the company's image, sabi ni Ricardo, isang magandang dahilan. Pero alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Ang damit na iyon ay para sa kanya. Isa iyong regalo, isang simbolo. Siya ang nagbibihis sa kanya ngayon, hinuhubog siya sa babaeng gusto niyang makita. Tinanggap niya ito. Ang bigat ng seda sa kanyang balat ay kasimbigat ng kasalanan at ng kakaibang kilit na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nagayos siya sa kanyang silit, isinuot niya ang damit. Perpekto ang lapat nito. Humarap siya sa salamin. Ang babae sa refleksyon ay maganda, makapangyarihan, at delikado. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang mensahe mula kay Marco. Kumain ka na ba? Miss Nakita. Napatingin siya mula sa simpleng mensahe sa kanyang telepono patungo sa kanyang grandiosong refleksyon sa salamin. Ang dalawang mundong iyon ang mundo ng simple at tapat na pag-ibig, at ang mundo ng komplikado at ipinagbabawal na pagnanasa ay nasalpukan sa kanyang puso. At alam niya, sa gabing iyon, kailangan niyang pumili. O baka naman, ang papili ay ginawa na para sa kanya, sa sandaling isinuot niya ang damit na hindi kanya. Ang pagbabalik sa Maynila ay isang pagbabalik sa realidad, ngunit ang realidad na iyon ay nabago na. Ang opisina, na dati ay isang lugar ngang purong profesionalismo para kay Isabela, ay naging isang entablado ngang hindi masabi-sabing tensyon. Ang bawat paktama ngang kanilang mga mata sa pasilyo ay tila mas matagal. Ang bawat paktawa ni Ricardo sa kanya sa intercom ay tila may dalang ibang kahulugan. Ang formal na ginong sandofal ay nanatili sa kanyang ngalabi, ngunit sa kanyang isipan, siya ay si Ricardo, ang lalaking nakakita sa kanyang kaluluwa sa ilalim ng gabituin ng tsebu. Para kay Ricardo, ang pagbabago ay mas malala. Ang kanyang kontroladong mundo ay nagsimulang gumuho mula sa loob. Ang kanyang asawa ay naging isang estranghero sa kanya. Ang kanyang trabaho ay naging isang pakukunwari. Ang tanging bagay na totoo at nagbibigay buhay sa kanya ay ang presensya ni Isabela. Naghahanap siya ng mene dahilan upang makausap ito, upang mapalapit dito, kahit isang dampi lang ng kamay habang inaabot ang isang folder. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa kuryente, isang bagyo na naghihintay lamang ng tamang sandali upang bumuhos. At ang sandaling iyon ay dumating isang Biyernes ng gabi, makalipas ang 2 linggo. Ito ang araw na isinara nila ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ang Sandoval Corp. Ang bunga ang kanilang walang tulo na magagabi sa Cebu at Maynila. Ang buong opisina ay nadiwang. May mga inumin, pagkain, at tawanan. Ngunit habang isa-isang napaalam ang mga empleyado, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos mula sa kalangitan. Hindi ito isang ambon lamang, kundi isang bagyo na tila gustong lunurin ang buong siyudad. Ang makalsada ay agad na binaha, at ang pag-uwi ay naging impossible. Sa huli, tulad ng gabing itinanim ang binhi, sila na lamang 2 ang natira. Nakatayo sila sa tapat ng malaking bintana, pinapano ang galit ng kalikasan. Ang nga ilaw ng siyudad ay malabo sa likod ng rumaragasang tubig sa salamin. Mukhang dito na tayo maabutan ng umaga, sabi ni Ricardo, isang bahagyang ngiti sa kanyang ngalabi. Kung gayon, dapat nating ipagdiwang ng maayos ang ating tagumpay.
Naglakad siya patungo sa isang maliit na kabinet na gawa sa nara at kumuha ang isang boteng mamahaling brandy at 2 kristal na baso. Ang tunog ng pagbuhos niya nala ay ang tanging ingay na bumasa sa ugong ng ulan. Iniabot niya ang isang baso kay Isabela. Ang kanilang nga daliri ay muling nakdikit. Sa pagkakataong ito, walang sinuman sa kanila ang bumawi. Naktagal ang kanilang mamata, isang tahimik na paamin sa kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Uminom sila. Ang init ng brandy ay kumalat sa kanilang mga ugat, nakpapababa sa mga huling pada ng kanilang pagpipigil. Nasalita sila tungkol sa tagumpay, sa hinaharap ngang kumpanya, ngunit ang kanilang nga salita ay walang laman. Ang tunay na usapan ay nangyayari sa kanilang nga mata. Lumapit si Richardo. Dahan-dahan, na parabang naglalakad sa isang manipis na yelo. Tumayo siya sa harapan ni Isabela. Napakalapit na kaya na niyang amuyin ang pinahalong amoy ng ala at ng kanyang pabango. Hindi natin ito magagawa kung wala ka, Belle, sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Ikaw ang gumawa ang lahat ng pagkakaiba. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawi ang isang hiblaang buho na naligaw sa kanyang pisngi. Ang kanyang pagipo ay magaan, ngunit para kay Isabela, ito ay may bigat ng isang pangako at isang kasalanan. At pagkatapos, hinalikan niya ito. Ang unang pagdampian kanilang nga labi ay malambot, isang pagtatanong. Ngunit nang hindi tumanggi si Isabela, nang maramdaman niya ang bahagyang pagbukas ang kanyang nga labi, ang halik ay lumalim. Naging isang paangkin. Isang gutom na matagal ng kinikimkim. Sa gitna ng halik, isang bahagi ng isip ni Isabela ang sumigaw. Ang imahe ng kanyang nobyo, ang imahe ng asawa ni Richardo, ang imahe ng kanyang sarili bilang isang disenteng babae. Itinula niya ito, ngunit ang kanyang pagtula ay mahina, walang lakas. Sir Ricardo, hindi po ito tama. Sabi niya, ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha at pagkalito. May asawa po kayo. May nobyo po ako. Tinitigan siya ni Richardo, ang kanyang nga mata ay nag-aalap sa pagnanasa na hinaluan ng sakit. Hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Alam ko, Belle. Alam ko, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Pero hindi ko na mapigilan. Mula pa noon nasa Cebu tayo, sinusubukan kong labanan ito. Pero bawat araw, lalo ka lang lumalapit sa isip ko. Sabihin mo sa akin na nararamdaman mo rin. Sabihin mo sa akin na hindi lang ako ang nababaliw dito. Ang kanyang pag-amin ay bumasa sa huling pag-alinlangan ni Isabela. Hindi na ito isang simpleng pagnanasa ng isang matandang lalaki. Ito ay isang damdaming pinagsasaluhan nila. Tumango siya, isang halos hindi mahahalata na paggalaw, at iyon lang ang kailangan ni Ricardo. Hinalikan niya itong muli, at sa pagkakataong ito, sinagot na ni Isabela ang bawat galaw niya. Ang kanyang makamay, na kanina ay nakatula, ay ngayon ay nakakapit na sa kanyang mabalikat. Dinala siyang kanyang nga kamay sa kanyang baywang, at ang nanginginig niyang nga daliri ay nagsimulang maklakbay pataas, patungo sa nga butones ng kanyang blusa. Isa-isa, binuksan niya ang nga ito, ang bawat peklik ng butones na lumalaya ay tila isang hakbang palayo sa landas na dapat niyang tahakin. Nang tuluyan nang bumukas ang kanyang blusa, bumungat ang isang itim na lasenabra. Isang lihim na piraso ng kanyang pagkababaye na ngayon ay nakalantat sa ilalim ng malabong ilaw ng opisina. Ang itim na leslaban sa kanyang maputing balat ay isang imahe ang kasalanan at pangakit. Hinaplos ni Ricardo ang tela, ang kanyang madaliri ay nanginginig sa pagpipigil. Ang kanyang patutol ay tuluyan nang nalusaw sa ilalim ng kanyang gahaplos. Ang huwa sa kanyang isipan ay naluno sa malakas na ng kanyang katawan. Binuhat siya ni Ricardo at marahang inilapa sa ibabaw ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogani, ang sagradong altar ng kanyang kapangyarihan. Ang mapapel ng kanilang katatapos na kontrata ay nakalat at nahulo sa sahig, isang perpektong simbolo ng kanilang profesional na mundo na winawasak ng kanilang personal na pagnanasa. Ang lamig ng kahoy sa kanyang likod ay isang biglaang paalala ang katotohanan ng kanilang ginagawa, ngunit ang init ng katawan ni Ricardo na dumadagan sa kanya ay mas malakas. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging musika ang kanilang pag-iisa, tinatapan ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga, ang kaluskos ang kanilang nga damit na hinuhubad, at ang maungol na hindi na nila kayang pigilan. Sa gabing iyon, sa ika-40 palapag, habang ang siyudad ay binubura ng ulan,
2 tao ang tuluyan ng naligaw ng landas, hindi dahil sa kadiliman, kundi dahil sa isang liwanag na matagal na nilang hinahanap sa maling lugar. At habang ang bagyo sa labas ay dahan-dahang humuhupa, isang bagong bagyo ang nagsisimula pa lamang mabuo sa lukmang kanilang mga puso, isang bagyo na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo ay tila isang malupit na biruan ng tadhana. Ang kalangitan ay maliwanag at walang bahid ng ulap, na parabang kinukutya ang dilim at kaguluhan na naiwan sa puso ni Isabela. Ang paglalakad pabalik sa kanyang mesa kinaumagahan ay ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang sa makintap na sahig ng opisina ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Ang bawat pagbati mula sa kanyang makatrabaho ay tila isang akusasyon. Naramdaman niya ang kanilang mga mata sa kanyang likod, at sa kanyang isipan, alam nilang lahat ang nangyari. Nang pumasok siya sa opisina ni Ricardo upang ihatid ang kanyang kape, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay kaysa sa pinakamalakas na kulo. Hindi sila naktinginan sa mata. Inilapat niya ang tasa sa kanyang mesa, ang kanyang nga kamay ay bahagyang nanginginig. Bago siya makatalikod, narinig niya ang kanyang boses, mahina ngunit malinaw. "Bella," sabi niya, "isara mo ang pinto." Sumunod siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang nakasara na ang pinto, tumayo si Ricardo at lumapit sa kanya. Inaasahan ni Isabela ang mga salita ng pagsisisi, marahil ay isang paumanhin. Ngunit sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha upang maktama ang kanilang nga mata. Walang pagsisisi sa kanyang tingin, tanging isang bagong uri ngang pag-ari. "Magandang umaga," bulong niya, at pagkatapos ay hinalikan siya, isang maikli ngunit tiyak na halik. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Isabela ang lahat. Ang nangyari ay hindi isang pagkakamali na kalilimutan na lamang. Ito ay ang simula. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanilang buhay sa maanino. Ang kanilang relasyon ay naging isang saining ng panilinlang, isang sayaw ng ninakaw na sandali. Naging eksperto sila sa pagsasalita ng walang salita. Ang isang matagal na tingin sa conference room ay nangangahulugang mamaya. Ang isang email na may subject na urgent review ay nangangahulugang pumunta ka sa fire exit sa loob ng 5 minuto. Ang elevator ng nga ehekutibo ang naging kanilang paboritong lugar. Sa sandaling maksara ang mapinto, isasandal siya ni Ricardo sa pader na bakal at hahalikan ng buong paibigan. Isang desperadong pag-agaw ngang init sa loob ng 10 o 15 segundo bago muling bumukas ang nga pinto sa ibang palapag. Ang bawat sandali ay puno ng panganib na mahuli, at ang panganib na iyon ang napapaalap lalo sa kanilang pagnanasa. Minsan, sa oras ng tanghalian, sa halip na kumain, isinasakay siya ni Ricardo sa kanyang koseng may madilim na salamin. Habang ang tapat na super ay napapaikot-ikot sa magulong kasadaing Makati, sa likod, sa kanilang sariling mundo, ang kanilang makamay at labi ay abala sa patuklas sa isa-isa. Ang kanilang nga hininga ay napupunta sa bintanang hindi nakikita ng sinuman sa labas. Nasimulang makbago si Isabela, hindi lamang sa loob, kundi pati na rin sa labas. Isang araw, iniwan ni Ricardo ang isang sobra sa kanyang mesa. Sa loob, isang credit card na nakapangalan sa kanya. "Para sa mga gastusin mo sa trabaho," sabi niya, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Noong una, nag-atubili siyang gamitin ito. Ngunit isang araw, habang dumadaan sa isang tindahan na may magandang bestida sa bintana, isang bestida na hindi niya kailanman mapapangarap na bilhin, ginamit niya ito. At pagkatapos nun naging mas madali na. Napalitan ang kanyang simpleng damit ng mga kaswatang may tata. Ang kanyang lumang bag ay napalitan ng isang mamahaling leather handbag. Natuto siyang maglakad gamit ang mga sapatos na may mataas na takong na nagbibigay diin sa kanyang ngabinti. Napansin ng kanyang katrabaho ang pagbabago. Siguro mayaman na ang boyfriend niya, bulong ng isa. O baka naman mayaman na sugar daddy, sagot ng isa pa, sinabayan ng isang mapanuksong tawa. Narinig ni Isabela ang mga bulungan. Nasaktan siya, ngunit mayroon ding isang bahagi sa kanya na nagagala. Dahil sa isang banda, tama sila. Siya ay inaalagaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kapangyarihan na dulot ng pera at ganda. Ngunit ang bawat bagong damit, bawat bagong alahas, ay may kasamang bigat ng kasalanan. Gabi-gabi, kapag kausap niya si Marco sa telepono, ang bawat I love you ay tila isang kasinungalingan.
Kapag napapadala siya ng pera sa kanyang pamilya, isang perang hindi niya pinahirapan sa paraang alam nila, nararamdaman niya ang pagiging isang impostor. Naging dalawang makaibang tao si Isabela. Ang profesional at eleganteng babae sa araw. At ang babaeng umiyak sa kanyang unan sa gabi. Isang hapon, pagkatapos umalis ng lahat, may iniwan si Ricardo sa kanyang mesa. Isang parisukat na kahon na nakabalot sa itim na papel de seda at tinalian ng gintong laso. Nang buksan niya ito, bumunga sa kanya ang isang bagay na napabilis ang tibo ng kanyang puso. Sa loob, nakalata sa malambot na papel, ay isang set ng lingerie. Gawa ito sa pinakamapulang seda, pinalamutian ng itim na latsa. Isang piraso nga suotan na tila isinisiga ang salitang pananasa. Sa ilalim nito, may isang mali na card. Nakasulat sa pamilya na sulat kamay ni Ricardo, gusto kong malaman na suwak mo ito para sa akin bukas, para sa akin lang. Sa ilalim ng lahat, halos hindi siya makahinga. Ito ay hindi na lamang isang regalo. Ito ay isang utos. Isang paangkin sa pinaka-pribadong bahagi ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, sa kanyang maliit na apartment, kinuha niya ang pulang lingerie, tila ito nasusunog sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang salamin, sa kanyang sarili na nakasuot lamang ng simpleng puting panty at bra. Ito si Isabela Reyes, ang simpleng babae mula sa probinsya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pulang seda, ito ang babaeng hinuhubog ni Ricardo. Sa isang sandali ng paatubili na sinundan ng isang mapanganib na paksuko, hinubat niya ang luma at isinuot ang bago. Ang pakiramdam ng malamig na seda sa kanyang balat ay isang kakaibang halo ng sarap at pagkakasala. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang konserbatibong kulay abong palda at puting blusa. Sa buong araw na iyon sa opisina, ang lingerie ay ang kanyang lihim. Habang siya ay seryosong nakikipag-usap sa telepono, habang siya ay abala sa paayos ng mga dokumento, ang bawat galaw niya ay may kasamang paalalain pulang seda na yumayakap sa kanyang balat. Ito ay isang lihim na kapangyarihan, isang kakaibang kilik. Ang tanging nakakaalam ay siya, at ang lalaking nasa kabilang pada, sa kanyang malaking opisina. At alam ni Ricardo, sa bawat patingin niya kay Isabela sa araw na iyon, may isang lihim na ngiti sa kanyang ngalabi. Ang kanyang mga mata ay tila hinuhubaran siya, tinitingnan ang bagay na alam niyang naroon. Ang kaalaman na iyon, na siya ay naglalakat sa kanyang opisina na suwat ang simbolo ng kanilang kasalanan, ay nagdulot sa kanya ang isang matinding kasiyahan. Ito ang sukdulan ng pag-ari. Nang matapos ang araw at sila na lamang muli ang natira, lumapit si Ricardo mula sa kanyang likuran habang inaayos niya ang kanyang mesa. Hindi siya naksalita. Naramdaman na lamang ni Isabela ang kanyang init. Pagkatapos ay narinig niya ang kanyang bulong sa kanyang tainga, "Suot mo ba?" Hindi siya makapagsalita, marahan lamang siyang tumango. Dahan-dahang iginuhit ng daliri ni Ricardo ang linya ng strap ng bra sa kanyang balikat, sa ibabaw ng tela ng kanyang blusa. Isang pag-ari na hindi na kailangang itago. Naramdaman ni Isabela ang sarili na nakakulong, ngunit sa parehong pagkakataon, lasing sa kapangyarihan at pananasa na dulot ng kanilang mapanganib na lihim. Ang ninakaw na sandali sa elevator at sa likod ng kotse, kahit gaano pa kakapanapanabik, ay may hangganan. Para kay Ricardo, ang nga ito ay parang pagkain ng isang gutom na tao gamit lamang, ang kanyang nga daliri nakakabusok pansamantala, ngunit kulang sa kabuuan. Ang kanyang pananasa para kay Isabela ay hindi na isang simpleng apoy, ito ay naging isang malaking sunog na kailangan ng mas malaking lugar upang magliyap. Kailangan niya ng isang espasyo kung saan maari niyang angkinin si Isabela ng walang takot, ng walang pagmamadali, isang lugar kung saan ang oras ay hihinto at sila lamang dalawa ang mag-exist. At mayroon siyang ganong lugar. Isang high-end na condominium unit sa Bonifacio Global City na bihirang niyang puntahan, isang sikretong investment na nakatago sa ilalim ng pangalan ng isang korporasyong hindi mayunay sa kanya. Ito ang kanyang santuaryo mula sa mundo, at ngayon, gusto niyang gawin itong kanilang paraiso. Isang Biyernes and hapon, sa halip na umuwi, sinabi niya kay Isabela na mayroon silang isang external meeting. Dinala niya ito sa BGC, sa isang torenggawa sa salamin na tila tumutusok sa kalangitan. Papasok ni Isabela sa unit, isang malawak na tanawin ng siyudad ang bumungat sa kanya mula sa mga bintanang mula sahig hanggang kisama. Ang lugar ay moderno at minimalistiko, pinamamayanihan ang kulay itim, puti, at abo.
Halatang lunggangang isang lalaki, ngunit may mga malambot na unan sa sofa, mga mabangong kandila sa mesa, at isang kama na may mga kumot na gawa sa pinakamalambot na seda. Ang bawat detalye ay tila pinaisipan. Anong lugar ito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, punong pagkamangha at kaunting pangamba. Ito, sabi ni Ricardo, habang marahang isinasara ang pinto at ikinakandado, ito ay ang ating lugar, Belle. Ang tunog ng paklik ng kandado ay tila isang selyo sa kanilang kapalaran. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas, kasama ang lahat ng mga alituntunin at mga kahatulan nito, ay nawala. Ang gabing iyon ay iba sa lahat. Wala nang pagmamadali, wala nang takot. Ito ay isang dahan-dahan at sinasadyang paglalakbay sa mundo ngang pagnanasa. Nagsimula sila sa isang baso na alak, nakatayo sa tabi ng bintana, pinapanot ang paglubok ng araw na napipinta ng kulay ginto sa magusali. Hindi sila nausap tungkol sa trabaho. Sa halip, tinanong siya ni Ricardo tungkol sa mga bagay na gusto niya, sa musikang pinakikinggan niya, sa mga paborito niyang kulay. Tinititigan niya si Isabela na para bang sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat kurba ng kanyang mukha. Naglagay siya ng isang malambing at sensual na musika mula sa isang nakatagong sound system. Isayaw mo ako, sabi niya, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang paanyaya. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela at dinala ito sa gitna ng sala. Ang isa niyang kamay ay nasa baywang nito, at ang isa naman ay hawa ang kanyang kamay. Nagsimula silang gumalaw ng dahan-dahan, kasabay ng ritmo ang musika, dito nagsimula ang tunay na pagtuklas. Ang kanyang kamay ay isang pinto na na-explore sa isang obra maestra. Mula sa kanyang baywang, dahan-dahan itong gumapang pataas, naramdaman ang bawat buto ang kanyang gulugot sa ilalim ang manipis na tela ang kanyang bestida. Huminto ito sa kanyang mga balikat bafay. Marahang minasahe ang nga ito, tinatanggal ang anumang natitirang tensyon. Pagkatapos ay bumaba muli ang mga ito, mas mababa sa pagkakataong ito, humahaplos sa kurbangang kanyang balakang at sa kanyang baywang vongdua, na tila perpektong hinulma para sa kanyang mga palat. Idiniin niya ito ng mas malapit sa kanya, ipinaparamdam ang tigas ng kanyang sariling pagnanasa. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa leg nito, nilalanghap ang kanyang amoy. Bella, ungol niya. Amoy ka nga, pangarap na hindi ko alam na mayroon pala ako. Bumaba pa ang kanyang makamay, hanggang sa marating nito ang kanyang puwit vongtiga. Hinawakan niya ito ng may pahanga, hinaplos ang bilog na hugis nito, at bahagyang pinisil. Isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang pagtutol ay matagal nang nawala, napalitan ng isang naalap na pagnanais na katumbas ng sa kanya. Dinala niya ito patungo sa silid tulugan. Ang kama ay tila isang ulap na gawa sa puting seda. Dahan-dahan, na may paiingat na parang siya ay isang bagay na napakahalaga at madaling mabasa, tinulungan niya itong hubarin ang kanyang damit. Nang matanggal ito, bumungat sa kanya ang pulang lingerie na siya mismo ang bumili. Sa malambot na ilaw ng silid, si Isabela ay tila isang diyosa ng apoy at pagnanasa. Hinaplos ng kanyang tingin ang kanyang katawan, mula sa kanyang mahahabang binti, sa kanyang patak na tiyan, hanggang sa kanyang malusok na dibdib satu na halos hindi makulong sa pulang lace. Isabela, ang ganda ng katawan mo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Lumuhod siya sa harapan nito at dahan-dahang hinubat ang natitira niyang kasuotan. Bawat piraso ng tela na kanyang inaalis ay isang ritual. Hinaplos niya ang bawat pulgada ng kanyang balat na nalalantad. Perpekto. Bawat kurba, bawat anino, ay perpekto, sabi niya, habang hinahalikan ang kanyang tiyan, ang kanyang ngahita. Sa pagkakataong ito, si Isabela ay hindi na isang tahimik na tagatanggap. Ang kanyang makamay ay naglakbay din, hinahaplos ang kanyang buhok, ang kanyang likod, ang kanyang mga braso. Ang kanyang maungol ay hindi na mahina. Ang ito ay naging isang musika na pumuno sa silid, isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang kasiyahan. Wala nang paaalinlangan, wala nang kasalanan, tanging ang sandaling iyon lamang, Ricardo. Diyan. Huwag kang hihinto, bulong niya, ginagabayan ang kanyang kamay at labi sa mga lugar na nagbibigay sa kanya ng pinakamatinding sarap. Nang sa wakas ay maging isa sila sa malambot na kama, ito ay hindi isang marahas na paksasanib, kundi isang dahan-dahan at ritmikong sayaw. Ito ay isang pag-aral sa katawan ng isa't isa,
Isang pagsasaulo sa bawat reaksyon, sa bawat pagtibok ng puso, sa bawat paghinga. Sa paraysong iyon na kanilang ginawa, sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, sila ay hindi isang makapangyarihang CEO at ang kanyang batang sekretarya. Sila ay si Ricardo at si Belle lamang, isang lalaki at isang babae na natakpuan ang kanilang sarili na nalulunod sa isang karagatan ng purong pisikal na kasiyahan. Pagkatapos, sa katahimikan na sumunod sa bagyo, habang sila ay makayakap sa ilalim ng kumot na seda, pinapanod ang nga ilaw nga siyudad na kumikislap sa malayo. Isang malamig na agos na realidad ang nasimulang gumapang pabalik. Tumingin si Isabela sa kisama na hindi pamilyar sa kanya at naramdaman ang isang matinding lungkot. Tinitigan naman ni Ricardo ang natutulo na mukha ni Isabela sa kanyang tabi at naramdaman ang isang matinding pag-ari, isang damdaming mapanganib na malapit sa pag-ibig, ngunit mas malapit sa pagkakulong. Ang kanilang paraiso ay perpekto, ngunit ito ay isang paraisong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, at alam nilang pareho, na anumang sandali, ang lahat ng ito ay maaring gumuho. Ang paraiso, gaano man kaganda, ay maaari ring maging isang kulungan. Ang Chondo unit sa BGC, na dati ay isang simbolo ng kalayaan at pagnanasa para kay Isabela, ay unti-unting naging isang gintong hawla. Ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang nakakabagot ngunit mapanganib na routine. 2 o 3 beses sa isang linggo, pagkatapos ng trabaho, dadaan sila doon. Magluluto si Ricardo ngang hapunan, inom sila ngang ala, at magtatali sila na parabang iyon ang tanging bagay na nagbunay sa kanila sa mundo. Naging comfortable sila sa kanilang lihim, at sa kaginhawaang iyon, simula silang maging pabaya. Ang takot na dati ay napapanatili sa kanila na maingat ay napalitan ng isang kayabangan, isang pakiramdam na hindi sila kailanman mahuhuli. At doon simula ang maunang bita. Isang Miyerkules ng gabi, mga alas 8. Karamihan sa mga empleyado ay umuwi na, ngunit ang nasa senior management ay madalas na nag-overtime. Dahil sa isang biglaang bakso ng pagnanasa, habang nauwasap sila sa loob ng opisina ni Ricardo, hinila niya si Isabela patungo sa kanya at sinimulang halikan. Hindi ito ang unang beses na ginawa nila iyon doon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mahalik ay mas desperado, ang kanilang mahaplos ay mas mapangahas. Isinandal niya ito sa pader, sa tabi mismo ng pinto, ang kanyang kamay ay nasa ilalim ng kanyang palda. Ang isip ni Isabela ay nagwawala sa sarap, nalilimutan ang lugar kung nasaan sila. Bigla, narinig nila ang isang boses mula sa labas, sa may desk ni Isabela. "Rick? Nandiyan ka pa ba?" Ito ang boses ni David, ang Chief Financial Officer ng kumpanya, ang kanang kamay ni Ricardo sa loob ng 20 taon. Agad silang natigilan, na parabang binuhusan ng nagayalong tubig. Ang kanilang mga mata ay natakpo sa isang sandali ngang purong takot. Puti ang papel ang mukha ni Isabela. Ang kanyang lipstick ay lakpas-lakpas na, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang blusa ay nakausli mula sa kanyang palda. Si Ricardo, sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Isabela, ay napakita ng takot. "David, sandali lang," sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Mabilis niyang itinula si Isabela sa maliit na pantry sa loob ng kanyang opisina. "Huwag kang gagalaw. Huwag kang hihinga," bulong niya, ang kanyang mata ay nagbabala. Mabilis niyang inayos ang kanyang sariling kurbata at damit, huminga ng malalim, at binuksan ang pinto. "Dave, naparito ka," sabi niya, na tila nagulat. "Oh, may naiwan lang akong mga papeles," sagot ni David, habang pumapasok sa opisina. Tumingin si David sa paligid. "Akala ko may kasama ka. Parang may narinig akong." Wala. Kakausap ko lang sa telepono ang isang kliyente mula sa Hong Kong," mabilis na palusot ni Ricardo. Sa loob ng pantry, si Isabela ay nakatayo sa dilim, pinipigilan ang kanyang pahinga. Ang bawat salita na naririnig niya ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Narinig niya silang nausap tungkol sa trabaho, manumero, mga proyeksyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Ito na ba iyon? Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, narinig niyang nakpaalam si David. "Sige, Rick, mauna na ako. Huwag masyadong mapagabi." "Sige, maingat ka." Narinig ni Isabela ang paksara ng pinto, ngunit hindi pa rin siya gumalaw.
Nanatili siyang nakatayo sa dilim, nanginginig. Binuksan ni Ricardo ang pinto ng pantry. Ang kulay ay bumalik na sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang nga mata ay madilim. Tumingin sila sa isa't isa, at ang lahat ng pagnanasa at kili ay nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na realidad. Ang kanilang ginagawa ay hindi isang laro. Ito ay isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog at wasakin ang lahat sa kanilang paligid. Umuwi ka na, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang halik, walang haplos. Tumango lamang si Isabela, kinuha ang kanyang nga gamit, at umalis nang hindi lumilingon. Ang kilik ng panganib ay napalitan ng lason ng takot. Ang insidenteng iyon ang gumising kay Isabela. Ang kasalanan na dati ay isang mahinang bulong sa kanyang isipan ay naging isang sigaw na hindi niya mapatahimik. Gabi-gabi, binabalikan siya ngang eksena sa pantry. Ang takot sa kanyang nga mata, ang kasinungalingan sa boses ni Ricardo. Nasimula siyang makaramdam ng pakasuklam sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, tumawa si Marco. Ang kanyang boses, na punong pagmamahal at sigla, ay tila isang sundang sa puso ni Isabela. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang maliit na ipon, na malapit na nilang mabili ang isang maliit na lupa sa tabi ng bahay kanyang magulang. Para sa bahay natin, mahal, sabi niya, para sa mga magiging anak natin. Bawat salita niya ay isang patak ng asido sa kaluluwa ni Isabela. Pinilit niyang maksalita, makpanggap na masaya. Ang galing naman, mahal. I love you. Ngunit ang maksalitang iyon ay abo sa kanyang bibig. Pagkatapos ng tawa, umiyak siya ng husto. Tumingin siya sa paligid ng kanyang apartment, sa mga mamahaling damit, sa magandang bag, sa mga alahas na hindi kanya. Ang nga bagay na dati ay nakbibigay sa kanya ang kasiyahan ay ngayon ay nasimbolo na ang kanyang pagkakanulo. Ang nga ito ay mga tanikala na gumagapos sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili, sa isang lalaking hindi niya mahal. Ang takot ay nakdulot ng ibang epekto kay Ricardo. Sa halip na lumayo, lalo siyang naging mapahanap. Ang ideya na maaring mawala si Isabela, hindi lamang dahil sa pagkakabuking, kundi dahil sa sarili nitong buhay, ay nagdulot sa kanya ng panik. Naging seloso siya at possessive. Saan ka pupunta sa Sabado? Tatanong niya isang araw. Makikipagkita po ako sa mga kaibigan ko, sagot ni Isabela. Ang mukha ni Ricardo ay agad na naging malamig. Mga kaibigan. Anong klaseng mga kaibigan? Nagsimula siyang questionin ang bawat galaw nito, ang bawat tawa sa kanyang telepono. Ang relasyon na nagsimula sa pagnanasa ay unti-unting nagiging isang labanan para sa kontrol. Ang huling pako sa kabaong ay dumating nang mapaalam si Isabela na uwi siya sa probinsya sa darating na weekend. Kaarawan po ang nanay ko, sabi niya. At namimiss ko na sila. Agad na umasim ang mukha ni Ricardo. Hindi pwede, sabi niya. Marami tayong trabaho. Kailangan kita dito. Pero, sir, weekend naman po, pangangatwiran ni Isabela. Sinabi kong hindi pwede. Sigaw niya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang isang mapanganib na galit sa kanyang nga mata. Hindi na siya ang malungkot at romantikong lalaki. Siya na ngayon ang kanyang amo, ang kanyang may-ari, ang kanyang tagapagbilanggo. Sa kabila ng kanyang patutol, umalis pa rin si Isabela ng weekend na iyon. Habang nasa bus siya palayo sa siyudad, naramdaman niya ang isang pansamantalang kalayaan. Ngunit habang pinapanood niya ang nga ilaw ng Maynila na unti-unting nawawala, alam niyang hindi siya tunay na malaya. May mga hindi nakikitang tanikala na humihila sa kanya pabalik. Sa kanyang kamay, suot niya ang isang luma at murang bracelet na bigay ni Marco. Sa kanyang bag, nakatago ang isang pares ngang hikaw na diamante na bigay ni Ricardo. Ang dalawang bagay na iyon, ang dalawang mundong iyon, ay hindi na maaring makasama. Ang nga unang bita ay naging malalaking lamat na, at alam niyang malapit nang mabasa ang lahat. Ang pagkalasing sa kanilang lihim, ay nawawala na, at ang sakit ng ulong katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Si Sofia Sandoval ay hindi isang babaeng madaling malinlang. Sa loob man 25 taon, hindi lang siya asawa ni Ricardo. Siya ang kanyang kapareha, ang arkitekto ang kanyang imahe sa publiko, ang tahimik na kapangyarihan sa likod ng trono. Ang kanilang pagsasama ay isang perpektong makina na tumatakbo sa langis ng respeto, ambisyon, at isang komportableng distansya.
Sanay siya sa magabi na ginagawang araw ni Ricardo sa opisina, sa mga business trip na hindi niya kasama. Ngunit sa nakalipas na mga buwan, naramdaman niyang may nabago. May isang maling nota sa perpektong kantangang kanilang buhay, isang maliit na panginginig sa matata na pundasyon ng kanilang pagsasama. Nasimula ito sa mga maliliit na bagay, mga detaling maaring palampasin ng iba, ngunit para sa isang babaeng sanay maobserba tulad ni Sofia, ang mga ito ay malalaking pulang bandila. Una, ang kanyang telepono. Dati, ang telepono ni Ricardo ay iniwan lamang kung saan-saan sa mesa sa sala, sa tabi ng kama, minsan ay sa loob pang ang banyo. Ngayon, ang telepono ay tila isang karutong na ang kanyang kamay. Palagi itong nasa kanyang bulsa, kapag ipinapatong niya ito sa mesa, palagi itong nakataob. Isang gabi, pumasok si Sofia sa kanilang silid at nakita niya itong mabilis na isinara ang isang app sa kanyang telepono, na may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Ngumiti lamang si Sofia at nagpatuloy sa kanyang ginagawa, ngunit ang imahang iyon ay itinata niya sa kanyang isipan. Pagkatapos ay dumating ang distansya. Hindi ang pisikal na distansya, kundi ang distansya ang isang taong naroroon na ang katawan ngunit ang isip at kaluluwa ay nasa ibang lugar. Kapag nausap sila, ang kanyang mga mata ay blanco. Ang kanyang mga sagot ay maikli at irritable. Ang dating komportableng katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging espasyo. Naramdaman ni Sofia na siya ay nakikipausap sa isang multo, isang estranghero na nakatira sa katawan ng kanyang asawa. Ang kumpirmasyon, ang pisikal na ebidensya na kanyang kinatatakutan, ay dumating sa anyo ang isang amoy. Isang Huwebes ng gabi, habang inaayos niya ang damit ni Ricardo na ihahanda para sa laundry, naamoy niya ito. Sa kuwelyo ngang isa niyang mamahaling Amerikana, mayroong isang bakas ng pabango. Isang pabangong hindi kanya. Ang pabango ni Sofia ay isang klasikong Chanel No. 5. Isang amoy na kumakatawan sa kanyang karangyaan at edad. Ang amoy sa damit ni Ricardo ay iba, mas magaan, mas matamis, isang amoy ng bulala at kabataan. Huminto si Sofia sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang Amerikana, at sa isang iglap, ang lahat ng malilit na piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Ang telepono, ang distansya, ang amoy. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Marahan niyang ibinali ang Amerikana sa lalayan. Ang kanyang muka ay kalmado na parang isang nagyayelong lawa, ngunit sa ilalim, isang bulkan ang nagsisimulang umusbong. Naghintay siya ng tamang panahon. Si Sofia ay isang estratehista, hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Isang linggong gabi, nahanda ang kanilang kusinerangang isang espesyal na hapunan. Ang kanilang malawak na dining room ay perpektong nakaayos. Ang makubiertos na pila ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nakaupo sila sa kabilang dulo ng mahabang mesa, isang hari at reyna sa kanilang malungkot na kaharian. Napakaganda ng kinalabasan ng kontrata sa Cebu, simula ni Sofia, ang kanyang boses ay malambing at kaswal. Uminom siya ng kanyang alak. Ang ating mga stocks ay tiyak na tataas bukas. Tumango lamang si Ricardo, abala sa paghiwa ang kanyang steak. Magaling ang naging trabaho ang team, sagot niya nang hindi tumitingin. Narinig ko mula kay David na mayroon ka raw bagong sekretarya, patuloy ni Sofia, pinapanatili ang parehong kaswal na tono. Siya raw ang dahilan kung bakit naging mayos ang lahat sa Cebu. Isang wonder kid daw, sabi ni David. Sa pagbanggit ng sekretarya, bahagyang tumaas ang tingin ni Ricardo. Isang maliit na kislap ng paalala ang dumaan sa kanyang mata. Ang pangalan niya ay Isabela Reyes, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging mas formal. At siya ay isang mahusay na empleyado. Iyon lang. Ang kanyang pagiging depensibo ay isang malakas na senyales. Ngumiti si Sofia, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Isabela. Napakagandang pangalan. Siguradong napakasipag niya, laging nag-overtime. Halos gabi-gabi ka na kasing umuwi ng late nitong manakaraang buwan. Dapat ay binibigyan mo siya ang malaking bonus. Ang bawat salita ay isang patibong. Hindi siya nag-aakusa. Pinapakita lamang niya ang nakatotohanan. Ipinapantindi niya kay Ricardo na napapansin niya ang lahat. Dun na nawala ang kontrol ni Ricardo. Ang kasalanan at takot na matagal na niyang dinadala ay biglang sumabo. Malakas niyang ibinaksa ang kanyang kubiertos sa plato, ang tuno ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
Ano ang gusto mong palabasin, Sofia? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumaas at puno ang galit. Pinagdududahan mo ba ang aking integridad? Nagtatrabaho ako ng husto para sa pamilyang ito, para sa iyo. Hindi na tinak si Sofia. Tinitigan niya lamang ito ng may malamig na titik. Ang isang simpleng tanong tungkol sa isang empleyado ay hindi dapat makbunga ng ganitong reaksyon. Ang kanyang paksabo ay ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Alam na niya. Hindi na ito isang hinala. Ito na ay isang katotohanan. Hindi ko pinagdududahan ang iyong trabaho, Richardo. Kalmadong sagot ni Sofia. Pinagdududahan ko ay ikaw. Tumayo si Richardo, itinula ang kanyang silya, at umalis sa dining room nang walang isa pang salita. Iniwan si Sofia na mag-isa sa malawak na mesa, napapaligiran ng karangyaan ng kanilang buhay. Hindi umiyak si Sofia. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang basong alak. Ang kanyang kamay ay matatag. Tinitigan niya ang pulang likido. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang isang krisis. Tumulong siyang itayo ang Sandoval Corp mula sa wala. Alam niya kung paano lumaban. Ang pagkakanulo ni Richardo ay hindi lamang isang personal na sakit. Ito ay isang banta sa imperyong pareho nilang binuo. At si Sofia Sandoval ay hindi kailanman nagpapatalo sa isang laban. Ang hinala ay naging katiyakan. Ang kalungkutan ay naging determinasyon. Ang tanong sa kanyang isipan ay hindi na kung totoo ba ito. Ang tanong na ngayon ay paano at kailan niya gagawin ang kanyang susunod na hakbang. At sa malamig at mapagplanong isipan ni Sofia, isang bagyo ang nagsisimula ng mabuo, isang bagyo na mas malakas at mas mapanira kaysa sa anumang ulan na bumuhos sa Maynila. Ang pag-uwi sa probinsya ay parang pahingangang sariwang hangin pagkatapos malunod. Sa loob ng 2 araw, muling naging si Isabela si Isa, ang panganay na anak, ang mapagmahal na ate, ang tapat na nobya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pansamantalang nawala, napalitan ng init ng yakap ng kanyang ina at ng simpleng saya sa mga mata ni Marco. Ang kaibahan ng dalawang mundo niya ay hindi kailanman naging mas malinaw. Sa Maynila, siya ay nakatira sa isang mundo ng seda at kasinungalingan, kumakain sa mamahaling restauran habang nilalamon ng konsensya. Dito, sa kanilang maliit na bahay, kumakain silang kanin at isda sa isang mesa, natatawanan sa mga simpleng biruan, at ang kanyang puso ay panatag. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin na hindi kailanman nakikita sa siyudad, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Inilabas niya ang isang maliit na singsing na gawa sa pila, hindi mamahalin, ngunit punong pangako. Hindi pa ito diamante, mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Pero kapag nakaipon na ako, pangako, papakasalan kita. Tinitigan ni Isabela ang singsing, pagkatapos ay ang tapat na mukha ni Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kinangang buhay niya sa Maynila ang mamahaling damit, ang magagarang lugar, ang kapangyarihan ay nakmistulang basura. Ang lalaking nasa harapan niya, na nag-aalok ngang isang simpleng buhay na puno ngang pag-ibig, ay ang lahat ng tunay na mahalaga. At sa pagtanggap niyang singsing, sa pagsusuot nito sa kanyang daliri, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyong matigas pa sa bakal. Kailangan na niyang tapusin ang lahat. Bumalik siya sa Maynila na may bigat sa pusong ngunit may determinasyon sa kaluluwa. Hinintay niya ang Biyernes ng gabi, ang oras kung kailan ang opisina ay nagsisimula ng maging tahimik. Pumasok siya sa opisina ni Ricardo, ang lugar kung saan nagsimula at dapat ding matapos ang kanilang kasalanan. Nakatayo si Ricardo malapit sa bintana, hawa ang isang baso ng alak. Ngumiti siya nang makita si Isabela, isang ngiti na puno ng paari, na parabang inaasahan na niya ang kanilang karaniwang takpuan sa BGC. Ngunit ang ngiti niya ay nawala nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Isabela. Ricardo, simula ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matata. Kailangan na nating itigil ito. Natigilan si Richardo. Ibinaba niya ang kanyang baso. Ano ibig mong sabihin, Belle? Ito, sabi ni Isabela, ikinumpas ang kanyang kamay sa pagitan nilang dalawa. Tayo, ang relasyon na ito, hindi na tama. Hindi na kaya ang konsensya ko. Nasimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang nga ito. Hindi na ako makatulog sa gabi, Ricardo. Sa tuwing kausap ko ang pamilya ko, ang nobyo ko,
nararamdaman ko na isa akong malaking kasinungalingan. Sinisira ko ang buhay nila, sinisira ko ang sarili ko. Lumapit si Ricardo, puno ng paalala. Sinubukan siyang hawakan, ngunit marahan siyang umatras. Natatakot ako, patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Natatakot ako na mahuli tayo. Natatakot ako na masira ang pamilya mo, ang reputasyon mo. At natatakot ako sa kung ano ang nagiging pakataw ko dahil dito. Doon na tuluyang bumaksa ang kanyang maluha, maluhang hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding pagod at pagsisisi. Ang unang reaksyon ni Ricardo ay panik. Ang ideya na mawala si Isabela ay tila isang sentensya ang kamatayan sa kanyang malungkot na buhay. Bella, huwag mong sabihin yan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Ikaw ang tanging bagay na napapasaya sa akin. Kung wala ka, babalik lang ako sa kulungan kong buhay. Huwag mo akong iwan. Sinubukan niyang yakapin ito, ngunit muli, itinulak siya ni Isabela palayo, mas malakas sa pagkakataong ito. Pero nasasaktan ako, Ricardo. Ako ang nasasaktan, sigaw niya. Hindi mo ba naiintindihan? Bawat mamahaling damit na binibigay mo, bawat hapunan, bawat gabi sa tsondo na iyon. Parang unti-unti kong binibenta ang kaluluwa ko. Hinubat niya ang isang mamahaling kwintas na suot niya, isang regalo mula kay Ricardo, at inilapa ito sa mesa. Ayoko na nito. Nang makita ni Ricardo na ang kanyang mga pakiusap ay walang epekto, isang pagbabago ang naganap sa kanya. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na mas mapanganib. Ang nasasaktang manginibig ay nawala, at ang makapangyarihang CEO ang lumabas. Huwag kang maalala sa nobyo mo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig at may awtoridad, kaya kitang bigyan ng buhay na hindi niya kailanman may bibigay. Mga bahay, kotse, paglalakbay sa buong mundo, iwanan ko si Sofia. Kaya kong iwanan ang lahat para sa iyo. Magpapakasal tayo. Makakaroon ka ng lahat, Belle, lahat ng bagay na pinapangarap mo. Ang kanyang salita ay isang matamis na lason, isang perpektong pantasya na idinisenyo upang tuksuhin siya. Ngunit umiling si Isabela, ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi material na bagay ang gusto ko, Ricardo. Gusto ko ang kapayapaan. Ang kanyang pagtanggi ang natulak kay Ricardo sa kanyang huling baraha, ang pananakot. Hindi ito isang direktang banta. Ito ay mas masahol, mas tuso. Isipin mo ang lahat ng pinahirapan mo, Belle, sabi niya. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ang iyong posisyon sa kumpanya, ang iyong reputasyon, ang tulong na naibibigay mo sa iyong pamilya. Sayang naman kung mawawala lahat yun dahil lang sa isang, hindi pakakaunawaan. Ang salitang iyon ay tumama kay Isabela na parang isang malakas na sampal, malinaw ang mensahe. Kung iwan niya siya, sisirain niya ito. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para durugin ang kanyang pangarap at bawiin ang lahat ng ibinigay niya. Mahirap makahanap ng trabahong ganito kataas ang sahod sa siyudad, lalo na kung mayroon kang masamang rekord, dagdag pa niya, bawat salita ay isang patak ng yelo. Tinitigan ni Isabela ang lalaking nasa harapan niya. Sa isang iglap, siya ay naging parehong kaawa-awa at nakakatakot. Isang lalaking desperadong kumakapit sa kanyang huling kaligayahan, ngunit handang sirain ito kung hindi niya makukuha. Naramdaman ni Isabela ang pagsasara ng pader sa paligid niya. Ang kanyang desisyon na lumaya ay naging isang ilusyon. Nakakulong siya, hindi na lamang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa kapangyarihan ni Ricardo. Ang kanyang krisis sa moralidad ay ginawa niyang isang krisis sa kaligtasan. Kaya ba niyang isugal ang kinabukasan ng kanyang pamilya? Kaya ba niyang bumalik sa wala? Tumigil ang kanyang paiyak. Napalitan itong isang blangkong pakagulat. Ang kanyang paasa na makatakas ay nawala, napalitan ng isang malamig na realidad. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina, tahimik at talunan. Si Ricardo ang may hawak ng lahat ng baraha. At sa mga mata niya, nakita ni Isabela ang kanyang sarili, hindi bilang isang minamahal, kundi bilang isang bihag. Ang pagtatangkang paglaya ay naging simula lamang ng kanyang tunay na pagkakakulong. Ang salita ni Ricardo ay nakabitin sa hangin ng kanyang opisina, mas mabigat kaysa sa katahimikan, mas malamig kaysa sa gabi sa labas. Si Isabela ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang luha ay natuyo na sa kanyang pisngi, napalitan ng isang blangkong pagkatulala.
Ang kanyang pagtatangkang lumaya ay hindi lamang nabigo. Ito ay ginamit laban sa kanya, ginawang garehas na bakal na ngayon ay tuluyan ng naksara sa paligid niya. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang pagkamatay nito sa kanyang dibdib. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa kanyang mata, ang pagsuko, ang pagkawala ng liwanag. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng tagumpay, ang kaluwagan ng isang taong muntik ng malunod ngunit nakakapit muli sa kanyang salbabida. Ngunit isang bahagi rin niya ang nakaramdam ng matinding pagkasuklam sa sarili. Sinira niya ang bagay na pinakamamahal niya upang hindi ito mawala. Ang kanyang tagumpay ay ang kanyang pinakamalaking pagkatalo. Dahan-dahan siyang lumapit, na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop. Hindi na siya galit, hindi na siya nananakot. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kaawa-awang pagsisisi. Belle! Bulong niya, ang kanyang boses ay malambot at basag. Patawarin mo ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay hindi na mapahanap, kundi isang pakiusap. Ayokong saktan ka, pero ang isipin na mawawala ka. Hindi ko kaya, Belle. Hindi ko kaya. Ang kanyang kahinaan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang pagiging kaawa-awa, naramdaman ni Isabela ang huling hibla ng kanyang lakas na bumigay. Paano kalalaban sa isang taong handang sirain ang lahat, kasama na ang kanyang sarili, para lamang sa iyo? Walang sagot. Walang pagpipilian. Niyakap siya ni Ricardo, at sa pagkakataong ito, hindi na pumala si Isabela. Ang kanyang katawan ay nanigas sa loob ng ilang segundo, bago tuluyang nanlambot, isang pagsuko na hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa matinding pagod. Isinubsok niya ang kanyang muha sa dibdib ni Ricardo, hindi para sa kaginhawahan, kundi para itago ang kanyang sarili mula sa katotohanang hindi na niya matatakasan. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang magabasa na puso at sirang kaluluwa, ang pagnanasa ay muling umusbong. Ngunit ito ay isang ibang uri ng pagnanasa. Hindi ito ang init ng pag-ibig o ang kilit ng bawal. Ito ay ang apoy ng desperation. Isang marahas at gutom na apoy na gustong sunugin ang lahat ng sakit at takot. Ang kanyang gahali ay hindi na malambot. Ang nga ito ay marahas, puno nga isang agarang pangangailangan na muling patunayan na siya ay sa kanya pa rin. Bawat pagdampingan nilang nga labi ay isang pagtatangka na burahin ang nga salitang namagitan sa kanila kanina. Sumagot si Isabela sa kanyang mahalik, ngunit ang kanyang pagtugon ay mekanikal. Ang kanyang katawan ay gumagalaw dahil sa alaala ng sarap, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, lumulutang sa isang madilim at walang laman na espasyo. Ang kanyang nga luha ay muling nasimulang dumaloy, tahimik at walang tigil, kahit na habang sila ay nahahalikan. Ang alat ng kanyang nga luha ay humalo sa tamis ng kanilang nga bibig, isang perpektong lasa ng kanilang trahedya. Ito ang esena mula sa simula, ang esena sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogani, ngunit ngayon ay mayroon na itong biga ng lahat ng nangyari. Ang bawat galaw, bawat ungol, ay may dalang bagong, mas madilim na kahulugan. Ang kanyang paangat sa kanya patungo sa mesa ay hindi na isang kilos ng pagnyanasa, kundi isang kilos ng dominasyon. Ang pagkalatnam nga papel sa sahe ay hindi na isang aksidente, kundi isang sinasadyang pagwasa. Ang kanilang pag-isa ay hindi na isang pagsasanip, kundi isang pag-ari. Ang kilos ay naging mas mabilis, mas marahas, na parabang sinusubukan ni Ricardo na ipaso ang kanyang sarili hindi lamang sa katawan ni Isabela, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa, upang punan ang bawat espasyo hanggang sa wala ng matira para sa sarili nito, para sa nobyo nito, para sa pangarap nito. Ang kasiyahan at sakit ay naging isa. Ang maungo ni Isabela ay hindi na purong sarap, ang ito ay may bahid na ng sakit. Ang sakit ng isang katawang ginagamit, ng isang pusong nasira, ng isang kaluluwang ipinagbili. Ricardo, tama na. Bulong niya sa gitna ng isang desperadong pahinga. Sinasaktan mo ako. Ang kanyang nga salita ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal. Ito ay ang sigaw ng kanyang buong pagkatao. Sinasaktan mo ang aking puso, sinasaktan mo ang aking mga pangarap, sinasaktan mo ang aking kaluluwa. Huminto si Ricardo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa kanya. Sa mga mata ni Isabela, nakita niya ang sariling refleksyon, isang lalaking nawawala sa sarili, isang halimaw na nilikha ng kanyang sariling kalungkutan.
Puno ng pagsisisi at takot, isinubsop niya ang kanyang mukha sa leg nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Huwag mo akong iwan, Belle. Pakiusap, sabi niya, ang kanyang boses ay basa na parang isang batang natatakot maiwan sa dilim. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang imperyo, ay nakmamakaawa. Sa sandaling iyon, ang kanilang papel ay nakbaliktad at nagsama-sama. Siya ang maniniil, ngunit siya rin ang bilanggo. Siya ang biktima, ngunit siya rin ang tanging may hawak ng kapangyarihan sa puso nito. Pagkatapos ng unos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang kanilang pagod na pahinga. Si Ricardo ay nakasandal sa mesa. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagkatalo. Si Isabela ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang ngagalaw ay mabagal at mekanikal. Inayos niya ang kanyang damit, isinara ang butones, hinawi ang kanyang buhok. Ngunit walang paayos na magagawa para sa pinsalang nangyari sa look niya. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Ricardo. Ang tingin na iyon ay hindi na puno ng pagnanasa, o takot, o galit. Ito ay isang tingin ng kawalan. Isang blankong tingin mula sa isang taong wala nang may bibigay pa. At umalis siya, iniwan si Ricardo na mag-isa sa kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng mga anino at ang multo ng isang pag-ibig na naging isang mapanirang obsesyon. Ang bilog ay nakumpleto na. Ang apoy na nagsimula sa isang kislap ng pagnanasa ay naging isang impyerno na tumupo sa kanilang dalawa. Ito na ang punto kung saan wala nang babalikan pa. Ang natitira na lamang ay ang pagbagsak, ang hindi maiwasang pagguho ng lahat ng bagay na kanilang itinayo at sinira. Ang apartment ni Isabela ay isang maliit na kahon ng katahimikan sa gitna ng maingay na siyudad. Pagkapasok niya, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang tunog ng paklik ng kandado ay ang tanging ingay na bumasa sa gabi. Hindi siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang mga mata, napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo. Sa ilalim ng malupit na puting ilaw, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babae sa kanyang refleksyon ay isang estranghero, ang kanyang nga mata ay walang buhay, ang kanyang nga labi ay bahagyang namamaga, sa kanyang lig, may isang maliit na pulang marka na pilit niyang tinatakpan kanina, isang marka ng pag-ari ni Ricardo. Hinubat niya ang kanyang mga damit, ang mga kasotang simbolo ng kanyang pagbabago, at hinayaan itong bumaksak sa sahig na parang mga balat ng ahas. Pumasok siya sa shower at binuksan ang gripo sa pinakamainit na kaya niyang tiisin. Kinuskos niya ang kanyang balat, pauli-ulit, na parabang kaya niyang alisin ang mga alaala, ang haplos, ang amoy ni Ricardo na tila kumapit na sa kanyang kaluluwa. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang kanyang pakuskos, naramdaman pa rin niya ang dumi, isang dumi na hindi kayang linisin ng anumang sabon o tubig. Pagkatapos maligo, naksuot siya ng isang luma at maluwag na t-shirt. Ang kanyang uniforme sa magabing siya pa ay si isa lamang. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang silid ay madilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa sibang ng bintana, mula sa mga ilaw ng siyudad sa labas. Sa isang panig ng kanyang kama, nakaupo ang isang luma at medyo gusgusing teddy bear, na may isang butones na mata. Regalo ito ni Marco noong kanilang unang anibersaryo. Isang simbolo ang isang simpleng paibig, ang isang panahong ang kanyang pinakamalaking problema ay kung anong pelikula ang kanilang panonorin. Sa kabilang panig, sa ibabaw ng kanyang unan, nakalata ang kwintas na diamante na ibinalik niya kay Ricardo kanina ngunit ipinilit nitong isinuksok sa kanyang bag bago siya umalis. Kumikinang ito kahit sa kaunting liwanag, bawat kislap ay isang paalala ang presyo ang kanyang pakatao. Dahan-dahan niyang hinawakan ang teddy bear. Ang tela nito ay magaspang na sa kalumaan, ngunit mayroon itong init, isang init na pamilya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kwintas. Ang diamante ay matigas at malamig sa kanyang daliri. Ito ang kanyang buhay ngayon. Isang pagpipilian sa pagitan ng magaspang na init ng katotohanan at ng malamig na kinang ng kasinungalingan. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, nahuli na ang lahat. Hindi na siya maring bumalik sa mundong kinakatawan ng teddy bear. At hindi niya kayang tuluyang yakapin ang mundong kinakatawan ng kwintas. Siya ay nasa gitna, sa isang purgatorio na siya mismo ang lumikha. Sa parehong sandali, sa kabilang panig ng siyudad, si Ricardo Sandoval ay nakatayo sa isang marangyang bulwagan, na papaligiran ng pinakamayayamang tao sa Pilipinas.
Isang charity ball na inorganisa ng kanyang asawang si Sofia. Ang hangin ay puno ng tunog ng nga nagumpugang baso ng champagne, ng mahinang tuktok ng isang string quartet, at ng mga pekenghalahak. Perpekto siyang tingnan sa kanyang tuksedo. Ngumingiti siya, nakikipakamay, nakikipag-usap tungkol sa negosyo at politika. Siya ang larawan ng isang taong matagumpay, isang taong nasa kanya na ang lahat. Ngunit ito ay isang pagpapanggap. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa kanyang madilim na opisina. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling tingin ni Isabela ang kawalan ang pagkabasag. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na takot. Nanalo siya sa labanan, ngunit sa proseso, baka tuluyan na niyang natalo ang babaeng dahilan kung bakit siya lumalaban. Lumapit si Sofia sa kanyang tabi, napakaganda sa kanyang itim na gown, isang perpektong reyna para sa kanyang perpektong hari. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit ang kanyang nga mata ay matalas. Kanina ka pa tila wala sa sarili. Pinilit ni Ricardo na ngumiti. Pagod lang siguro sa trabaho, sagot niya, ang kasinungalingan ay tila isang mapait na lason sa kanyang dila. Hinawakan ni Sofia ang kanyang braso, isang haplos na tila pag-ari, ngunit para kay Ricardo, ito ay isang paalala. Isang paalala na si Sofia ay nanonood, nagmamasid, at naghihintay. Siya rin ay nakakulong, hindi sa isang relasyon ng pagnanasa, kundi sa isang pagsasamang gawa sa mataon ng galihim at mga hindi nabibitawang pangako. Tumingin si Ricardo sa isang malaking salamin sa pader. Nakita niya ang kanilang refleksyon, isang makapangyarihang mag-asawa, ang perpektong larawan. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang taong pagod na sa pagpapanggap. At sa madilim na bintana ng kanyang apartment, nakita rin ni Isabela ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng nawala sa sarili nitong kwento. Sa isang siyudad na may milyon-milyong ilaw, may dalawang kaluluwang naliligaw sa dilim na sila mismo ang gumawa. Ang isa ay nakaupo sa kahirapan, hawa ang nga simbolo ng dalawang imposibleng buhay. Ang isa naman ay nakatayo sa karangyaan, napapaligiran ng lahat ng bagay maliban sa isang bagay na tunay niyang ninanais. Ano ang kanilang naging kasalanan? Ang pagnanasa? Ang kasakiman? O baka naman, ang pinakamalaking kasalanan sa lahat, ang matinding kalungkutan? Walang madaling sagot, tanging ang tahimik na paindayo ng gabi. Hanggang kailan nila kayang itago ang kanilang lihim sa ilalim ng araw? At kapag sumaboh na ang lahat, sino ang mas masusuno? Ang babaeng nabenta ang kanyang kaluluwa, o ang lalaking bumili nito gamit ang lahat ng mayroon siya, maliban sa kanyang puso? Ang siyudad ay hindi sumasagot. Patuloy lamang itong kumikinang, isang tahimik na saksi sa mga pusong nagliliyap at sa mga buhay na unti-unting nagiging abo.